Ma'am, kinakabahan ako. Call me mommy. Putol niya sa sinasabi ko. Dahan-dahan ako naupo sa mahabang sofa habang siya naman sa pang-isahang nasa malapit sa akin. Galit na galit sa Jessie nang malaman niyang nawawala ka. Sinugod niya ang dad niya sa pag-aakalang ito ang dahilan kung ba't ka naglayas. Iniisip niya may masama siyang ginawa sa'yo. Panimula pa lang, kabog na. Ho, naku wala pong kinalaman si Sir JC sa pag-alis ko. Si Sir JC o Jessie Valderrama ang daddy ni Jessie. Alam ko. Pero alam mong hindi maganda ang relasyon nila mag-ama kaya't inaasahan na namin na yun ang iisipin niya. Kakausapin ko po siya at itatama ang iniisip niya. Huwag mo na munang isipin natin. Sa ngayon ang gusto kong malaman kung ba't ka umalis ng walang paalam. May ginawa ba siya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Physically? Emotionally? Puno ng pag-aalala ang boses niya. Kumabog ang dibdib ko at hindi ako handa sa usaping iyon. Pinagsalikop ko ang aking mga palad na nasa ibabaw ng binti ko. Tell me, Leia. And I want you to be honest with me. Tumingin ako sa mga mata ni Tita Rachel. Puno yun ng sinseridad at pagmamahal ng isang ina. I know from the start that there's something going on between you and Jessie. Alam ko na kung anumang meron sa inyo, hindi yun pa pwedeng tawaging pagkakaibigan lang. I know it's more than that. Nag-init ang mukha ko sa sinabi ni Tita Rachel. Akala ko walang nakakaalam nun maliban sa akin. The way he looked at you from behind, alam ko, napaka-espesyal mo para sa kanya. He's just too stubborn to admit it. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ako, espesyal para kay Jessie? Really? But knowing your daddy JC, alam ko gagawin niyang lahat, mapatinulang anak niya. And Jessie being a Valderrama, alam ko, the more na ginipit siya ng ama niya, the more na magwawala siya. Alam ng asawa ko ang damdamin ni Jessie for you, kaya ginamit yun para mapatino ang anak niya. Sinet up niya sa isang arranged marriage kasi akala niya makikiusap sa kanya si Jessie na wag ituloy ang kasal kasi may mahal siyang iba at mangangako tong magpapakatino na. Gusto ko sumang-ayon kay tita na sa sinabi niya. Inamin mismo sa akin ni JC na may mahal siyang iba at mahal na mahal niya ito. At hanggang yon nasasaktan pa rin ako sa isiping yon. Hindi ko alam kung nakita ba niya ang emosyon sa mukha ko kasi may gumuhit ding lungkot sa kanyang mga mata pero pilit siyang ngumiti. Pero may ibang ideya ang anak ko para maipakita ang pagre-rebelde niya sa ama at ginawa niya yun nang hindi ka iniisip. Then things happen. Yung sa inyo, it's all planned by us. Together with your parents kasi akala ulit namin titino si Jessie kapag kayo na. Pero bigla kang nawala. Inisip namin may ginawa sa'yo masama si Jessie. Pero si Jessie hindi lang iniisip na may ginawa sa'yo hindi maganda ang daddy niya kaya ka umalis. Lumalim ang alitan nilang mag-ama. Dahilan para hanggang ngayon di sila nag-uusap. Umalis ng tuluyan sa bahay namin si Jessie. Pinutol lahat ng koneksyon sa kanyang ama. Nagtayo ng sariling negosyo at kininamutan ng pagiging abogado na siyang pangarap ng daddy niya para sa kanya. Ako at si Annie na lang ang tinuturing niyang pamilya. Nakita kong pumatak ang luha mula sa mata ni tita. Gusto ko siyang hawakan pero wala akong lakas gawin yun. Hindi ko alam ganun pala kalaki yung sakit na binigay sa akin ni Jessie. At di ko naisip yung sakit naman na binigay ko sa pamilya niya na tinuring akong kapamilya na rin. Leia, hindi ko alam kung anong dahilan at umalis ka nang walang paalam. Basta alam ko lang it's all because of Jessie. Sinaktan ka niya in a way. Wala akong ideya kung paano. Mula nang umalis ka, pati siya na wala na sa sarili niya. Unti-unti niyang pinapatay ang sarili niya sa pagtatrabaho. Para siyang robot na nagtatrabahong walang kapaguran. Hanggang sa igo po siya ng antok at matulog, tas pagising niya ganun ulit. Di ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Biglang may gumuhit ng ngiti sa labi ni Tita Rachel. But the other day nakita ko siya. Biglang nagkaroon ulit ng buhay. And I wonder why. Kaya nag-imbestiga ako and I found you, sleeping in his arms in his bed for the first time in 5 years. Nakita ko ulit siyang natulog na may ngiti sa labi. Di ako makapag-move on sa mga sinabi ni tita. Sa dinami-rami kasing sinabi niya, isa lang di maalis sa isip ko. Yung ako ang dahilan kung ba't lalong lumalim ang alitan nilang mag-ama. I have to do something about it. Nasaan ka? Tanong ko sa kausap ko sa cellphone. Hello to you, baby. Nasa opisina ako. Bakit, miss mo na ako? Kahit di ko siya nakikita, alam ko, may nakakalokong ngiting nakapaskel sa mukha niya. Exact address. Seryosong sabi ko. Wow, pupuntahan mo ko? Oo. Yes, na-miss mo nga ako. May GPS locator ang sasakyan mo, just type my name at ituturo ka niyan kung nasan ako. I am excited to see you. I miss you too, so make it faster. Get straight to wherever I am and I will welcome you with open arms. Pinatay ko ang tawag at baka marinig niya pa ang malakas na pagkabog ng dibdib ko.
In-start kong sasakyan pero bago pa yun mapatakbo, biglang humarang ang baliw kong kaibigan. Sabay sakay sa passenger side. Saan ka pupunta? Sama ko? Nakangiting sabi nito habang kinakalabit ang seatbelt. Nailing na lamang ako. Just looking at her, alam kong hindi ako mananalo sa kanya kaya pinandar ko ng sasakyan at tinuro na sa mapa sa tablet na nasa harap ko. Naisip ko sa ayaw at gusto ko, best friend ko naman talaga si Charlene at unfair ko marami akong ililihim sa kanya. So this is it. Malalaman niya ngayon kung sino ba talaga ako at kung ano ba talaga si Jessie sa buhay ko. Dinala kami ng mapa sa AR building. Isa to sa pinakamalaking building sa bansa. Dito matatagpuan ang pinakamalaking shopping mall sa bansa na binuksan 2 years ago. Anong gagawin natin dito? Magsa-shopping. Wow, libre mo ko? Sabi ni Charlene kasabay ko naglalakad. Sumunod ka na lang at huwag magtanong na magtanong. Kung ayaw mo sapukin kita. Taray naman ito. Oo na, mananahimik na. Pagmamaktol niya. Pumasok kami ng mall. Dumiretso ng information counter. May 2 babae ron na maganda kung sa maganda, pero napakakapal naman ng make-up. Mapagsabihan nga ang may-ari ng mall na to, pabawasan ng makeup ng empleyado nila. Good afternoon. Yes ma'am, good afternoon. Welcome to AR Supermall. How may I help you? Friendling sabi nito. Yes, saan ba ang opisina ni Mr. Valderrama? May appointment po kayo? Nakangiting sabi nito. Wala. Ganun po ba? Sorry po pero kailangan niya po ng appointment para makaharap siya. Tell him it's Rose. Pinilit kong wag magtaray. Sorry po talaga ma'am pero hindi kami po pwedeng tumawag sa kanya para lang sabing may naghahanap sa kanyang tao na walang appointment. Medyo nag-iba na ang tono ng pananalita ng babae. Just call him, okay? Patience, Rose. Ma'am, hindi ko na humabilang kung ilang babaeng lumapit sa amin para lang makipagkita sa kanya ng walang appointment. Pero hindi po namin pinapasok kasi since nung Monday, nagbigay po ng order si Mr. Valderrama na wag daw magpapapasok ng babae kahit pa maganda at sexy. Di ko po alam kung bakit eh. Kasi nung una naman po okay lang sa kanya, lalo na po pagtulad yung magaganda at sexy. Minsan mga po higit 10 nagiging bisita niyang babae araw-araw, walang problema. Pero ngayon bawal na daw po eh, kasi baka daw po mahuli siya na misis niya. Ang alam ko po, wala namang asawa si Sir. Tuloy-tuloy na kwento ng babae. Biglang umakyat ang dugo ko sa ulo. Call him, utos ko sa babae. Ma'am, hindi nga po pwede. Miss, sige na, tawagan mo na. Girlfriend niya yan eh. Sabat ni Charlene sa usapan namin. Lalong tumaas ang kilin ng babae. Lalong hindi po pwede. Kabilin-bilian niya, bawal daw po papasukin ng mga girlfriend niya. Mga girlfriend talaga? Nanlaki ang mga mata ni Charlene. Hala, pang-ilan ka? Mapang-asar na sabi nito sa akin pero hindi ako naasar. Nagagalit ako. Kinuha kong cellphone ko. Denial ang number nito. Hi babes, nasan ka na? Nandito ako sa information counter ng mall at nakikipagkwentuhan sa receptionist tungkol sa mga babae at girlfriend mo na bawal daw papasukin ngayon kasi baka mahuli ka daw ng asawa mo. Mariing sabi ko pero sinubukan ko pa rin ngumiti para sa kaharap ko. Biglang nawala ang kausap ko sa kabilang linya. Naku ma'am, bakit yung sinabi? Patay mawawalan ako ng trabaho nito. Kung wala lang sigurong makeup ang babae, makikita mo na mula ito. Nilitian ko siya. Don't worry, akong bahala sa'yo pag tinanggal ka niya. Papatayin ko siya. Nanlaki ang mata ng receptionist sa sinabi ko. Noon bumukas ang pinto sa tabi lang ng counter ng receptionist. Biglang tumayo ang 2 babae at lumabas sa isang gwapong-gwapong nilalang na naka-long sleeve and tie. Babes! Hinihingal na sabi nito. Tiningnan ko siyang nakakunot ang noo. Hinimasimas niya ang batok niya at alam ko ang ekspresyon niya yon. Guilty. So since Monday pala, bawal pumasok sa opisina mo ang mga babae at girlfriend mo. And why is that? Nagugutom na ba kayo? You wanna eat something? Pag-iiba niya ng usapan. Ba't parang ayaw mo yata kung pumasok ng opisina mo? May tinatago ka ba dyan? Wala. Mabilis na sagot niya. Hahakbang sana siya palapit sa akin pero sinenyasan ko siyang wag siyang lalapit. Mr. Valderrama? Yes, Mrs. Valderrama? Tell me, ilang babae bang pupunta ng opisina mo araw-araw? O baka hindi lang babaeng pinapapunta mo, kundi pati lalaki na rin? Yung sa babae magpapaliwanag ako, pero yung sa lalaki, yes, aminado ko. May mga pumupuntang lalaki sa akin pero hindi yun tulad ng iniisip mo. Babes, come on, I already told you I'm not a gay. I already proven it to you. Biglang nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Girl, sabihin nyo nga dito sa asawa ko, bakla ba ako? Nanlaki ang mata ng 2 babae sabay iling.
Lagi nga po may mga nagpupunta ditong babae. Sinasabi kaya siya nabuntis daw ni Sir o kaya naanakan. Shut up, Miss Cortez. You're fired. Putol ni Jessie sa sinasabi ng babae. Po? Sorry. Fire her and I will kill you. I like her. Gagawin ko siyang tagabantay mo. What? Babes naman. Babesin mo mukha mo. Get ready by 6, magdi-dinner tayo kasama ng mommy mo. No way. Yes way, highway, Mr. Valderrama. Rose, no. Annulment, gusto mo? Sabi ko nga, magdi-dinner tayo, ito naman. Good, aalis na kami. At tinalikuran ko na siya. Wait, wala man lang ba akong kiss? Nag-dirty finger ako sa kanya nang di man lang ako lumilingon. I like that, babes. Nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Everybody, gawin yung wallpaper sa desktop niyo ang mukha niya para matandaan niyo. That's my wife, Leia Rose Valderrama. Sigaw niya sa mic na nasa ibabaw ng counter, nakakonekta sa mga speaker ng buong mall. Asawa mo talaga siya? Hindi ko alam kung ilang ulit na yung itinanong sa akin ni Charlene. Unfortunately, yes. Ngayon lang ako sumagot na matino. Oh my God! Di makapaniwalang sabi ni Charlene. Binabalaan kita, wag na wag mong ipagsasabihan kahit kanino. Tumango lang to pero ang mukha daig pang nakakita ng multo. Nag-aayos ako for dinner namin ni na Jessie at ng mommy niya. Wow, himala. Ngayon ka lang nagbihis babae ah. Not that I want to, pero para kay Tita Rachel to. Noon biglang bumukas ang pinto. Ready? Bungad ng nakalong sleeve na nakatupi hanggang siko at buong fitted pants sa si Jessie. Close your mouth and don't drool. Dating bading yan. Pinandilatan ko si Charlene na nakanga. Say that again, baby, and I will make sure hindi ka makakalabas ng kwarto na to na hindi ubos yung lipstick mo. Don't you dare. I do dare, wife. Gusto mo gawin pa nating audience ang best friend mo? Pagtingin ko kay Charlene, nakatakip ang kamay niya sa bibig. Hinampas ko siya sa dibdib ng clutch bag na hawak ko. Perv. Sabi ko sabay lakad papalabas ng silid. Sumunod siya sa akin habang tumatawa. Charlene, wag mo nang hintayin mamaya si Rose sa penthouse ko siya matutulog. Pabulong pero may kalakasang sabi niya na alam kong sinadya niya iparinig sa akin. At sinong may sabi? Ako. And don't argue, alam mong hindi ka mananalo. Nanggigil man, pililit kong magpakahinahon. Sa isang fine dining restaurant kami pumunta. Pagkababa pa lang ng sasakyan, ipinulupot niya ng isang bisig niya sa bewang ko. Pilit akong lumalayo sa kanya, ngunit ayaw niya akong pakawalan. Hanggang nakarating kami sa nakareserbang mesa para sa amin, hindi niya ako pinakawalan. Wala pa si Mommy Rachel pagdating namin, kaya tinawagan ni Jessie, papunta na raw to na traffic lang. Magkatabi kami nakaupo sa isang side ng pabilog na mesa. May 5 upuang nakapaikot kasama ng inuukupan namin. Bigla ko napaisip, bakit 5 ang alam ko? 3 lang kami magdi-dinner. Pero si Jessie mukhang di binigang pansin niyon. So, kailan kayo nakita ni Mommy? Tanong niya pagkatapos simsimen ng wine na in-order niya. Para namang di mo alam, siya ang pumalit sa'yo bilang school president. So, hindi mo ba ako tatanungin kung ba't bigla ako umalis sa university? Personal na buhay mo yan, ayoko makialam. Alam mo sa sarili mo may karapatan kang makialam dahil asawa kita. Kumabog ang dibdib ko. Ayokong gamitin yung karapatang sinasabi mo. Alam mo ba sinasaktan mo ako sa mga sinasabi mo? Biglang naging malungkot ang mukha niya at hindi arte yon. May kurot sa puso ko naramdaman. Rose, alam mo ba kung anong kinatatakutan ko ng husto mula nang mawala ka? Puno ng emosyong sabi niya. Kinabahan ako. Napahawak ako na mahigpit sa clutch bag ko na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Natatakot ako na baka dahil sa mga ginawa ko sa iyo bigla kang mawala sa akin. Natatakot ako na yung pagmamahal mo sa akin noon mawala ng tuluyan. Kaya nung mawala ka hinanap kita. Gusto kong itama mga kasinungalingan at pagbabalat kayo ko sa harap mo. Gusto kong sabihin sa iyo yung totoo pero wala ka na. Wala makapagsabi kung nasan ka. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Rose, I'm not gay. Sinabi ko lang yun kasi, sorry, we're late. Biglang nagsalita si Mommy Rachel mula sa likuran namin. Sabay kaming napalingon ni Jessie. Kasama niya si Tito JC at si Annie. Oh my God, Leia! Leia! Bigla niya ako sinugod ng yakap. Leia, ano ba nangyari sa'yo? Ba't bigla ka na lang nawala? Sunod-sunod na tanong ni Annie. Di ako sumagot sa halip. Gumanti ako sa kanya ng yakap. I miss you. Gaga ka na, miss din kita. Ano ba nangyari sa'yo? Di ko ulit nasagot ang tanong niya dahil lumapit sa amin si Tito JC. So, you're back with each other, sabi niya. Tito, sabi ko, I'm happy to see you again. Nakangiting sabi niya.
Isa-isang umupo ang tatlong bagong dating. Katabi ko si Annie sa kaliwa, sa kanan si Jessie. Katabi niya si Mommy Rachel. Sumunod si Tito JC. Magkaharap sina Jessie at ang daddy niya. Napansin ko naging seryosong mukha nito, nakatingin lang siya sa baso ng alak na hawak niya. Bakit hindi man lang ako in-inform na family reunion pala to? Seryoso at may diing sabi niya. Richard, Jessie, this is just a simple family dinner. Sabihin nating isang munting selebrasyon para sa muling pagkikita ninyo ni Leia, sabi ni tita. Nag-angat ang tingin si Jessie at ayon sa ekspresyon niya, may sasabihin siyang di maganda. Kilalang kilala ko siya. Bigla akong hinawakan ng kamay niya sa ibabaw ng mesa. Richard, please. Pabulong na sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at sa kamay ko na nakahawak sa ibabaw ng kamay niya. Daan-daan niyang binaliktad ang nakataob niyang kamay at pinagsiklop ang mga daliri namin. Para kung dinaluyan ng daang boltahe ng kuryente sa katawan sa ginawa niya. Okay, para kay Rose, sabi niya. Lumapit sa amin ang waiter at isa-isang binigay ang order namin, pero si Jessie alak lang in order, kaya in-orderan ko siya ng paborito niyang seafood supreme. Habang iniintay ang pagkain, nagkwentuhan kami ni Annie. Na-miss namin ang gustong isa't isa, kaya hindi na namin pinansin ang tensyon na namamagitan sa mag-ama. Maging si Mommy Rachel nakikisali rin sa amin. Nanatiling magkasalikop ang mga kamay namin ni Jessie at paminsan-minsan, nararamdaman kong humakaplos ang hinalaking daliri niya sa akin. Bumitaw lang siya nang dumating ang pagkain namin. Hinayaan niya ako makakain pero siya wala talagang balak. Pasimple ko siyang sinipa sa paa kaya't napatingin siya sa akin. Kumain ka. Kanina ka pa umiinom ng alak, walang laman ng tiyan mo. Malalasing ka niyan. Pabulong pang sabi ko sa kanya. Ngumiti siya. Don't worry babes. Alam mo naman, mataas ang tolerance ko sa alak. Kahit na, kumain ka pa rin. Ayoko, wala akong gana. Richard, Jessie, kumain ka sabi. Di siya sumagot sa halip, kinuha niya ang cellphone niya at may itinipe. At tumunog ang cellphone ko. One message received from RJ. Apologetic na tumingin ako sa mga kasama ko sa mesa. Basahin mo, baka importante. Ngumiti si Annie. Kakain ako, kung sa PH ko ikaw matutulog. Text ni Jessie. Tinignan ko siya, muling nagsali ng alak sa kanyang baso. Richard, anak, kumain ka kahit konti, please? Si tita. Alam ko, tulad ko, ramdam niya rin ang tensyon sa pagitan ng mag-ama. Okay, fine. Reply ko sa text niya. Alam ko nag-e-effort ng husto si tita para mapagsalo sa hapag ang ama niya, kaya ayoko masayang yon dahil sa katigasan ng ulo ni Jessie. Binasa niyang text ko. Nakita ko pasimpleng sinilip iyon ni Annie. Kumuha ng pagkain si Jessie at nagsimulang kumain. Kuya, sa bahay mo nga pala ako makikitulog ngayon. What? Mabilis na sagot ni Jessie. Si Annie kumindat sa akin. She is teasing her brother. That's a good idea, Annie, para makapag-bonding naman kayo ng husto. Ipapakilala kita kay Sherlyn, magkakasundo kayo nun. No, hindi pwede. Protesta ni Jessie na tinawanan lamang ni Annie.